Nagsimula ang series kay Alucard na nasa gubat. Nanghuli siya ng isda at kumuha ng mga berries. Saka din siya umuwi sa malaki nitong bahay at kumain mag-isa. Samantala ay pinakita sina Trevor at Sypha na naglalakbay pa rin nang biglang dumating ang 4 na halimaw. Nagkunwari silang natatakot panandalian para makalapit ang mga halimaw. Saka biglang lumipad ang babae at inapuyan ang 2 nagulat. Mula sa likod naman ay lumabas ang malaking bulalo na may maso. Pero na-headshot ito ni Trevor gamit ang mahiwagang latigo na sumabog. Ngunit inatake siya ng isang werewolf kaya nabitawan niya ang armas. Tinuhad niya ito sa betlog pero hinawakan siya ng lobo. Saka tinapon at hinahabol ng suntok pero mabilis na umiilag ang lalaki, sabay suntok sa leeg at sipa sa tuhod. Tumakbo naman ang isang nasunog sa gubat. Umatake ang isa kay Sypha pero pinaglaruan lang niya ito saka sinunog at naglaho ang ulo. Sa kanya hinabol ang tumatakbo gamit ang mga lumilipad na yelo. Gumawa siya ng sibat na yelo at pinatay ang halimaw. Patuloy na binugbog ni Trevor ang taong lobo na naputol ang tuhod at sa kanya binali ang leeg gamit lang ang pang 1FC na lakas. Saka din nila kinuha ang bangkay ng lobo para sa kaligtasan. Pinakita naman si Carmilla na nakauwi na sa kaharian nito. Naroon ang mga kapatid niyang sina Striga at Lenore at pinakilala din niya ang naging kawawang Hector na naging alipin. Agad nilang kinulong si Hector sa katrinato na parang aso at pinakain ng kanin na may langaw. Pinakilala rin si Morana na isa pang kapatid ni Carmilla saka sila uminom ng dugo ng virgin. Sa isang bayan ay pinakita si Saint Germain na nakikipagtawaran sa isang maglalako ng apple. Nagugulat ito dahil biglang naging ×2 ang presyo ng benta ng babae. Pero natigil sila nang biglang dumating sina Sypha at Trevor hila-hila ang bangkay ng nakahubad na taong lobo. Nakilala ng mga bida ang lord ng maliit na bayan na si Judge Calbo. Tapos biglang dumating ang grupo ng mga pari na pinangunahan ni Sala. Sinabi ni Sala na namatay na daw si Dracula pero hindi nagsalita ang mga bida. At natraidor daw si Dracula sa Bra Island ng mga tao nito. Hinahanap ng mga monk ang pumatay kay Dracula dahil kung hindi daw nila pinatay si Dracula ay masaya sana silang lahat. Mabilis na pinaalis ni Judge ang mga monk at nakilala ang mga bida. Saka may bumili sa ngipin ng werewolf ng 3 coin kada isa. Dahil pinatay nila ang werewolf ay nabigyan ng libreng beer si Trevor na napasabing mas masarap daw ang beer kaysa sex. Kaya sa inis ay ginawang yelo ni Sypha ang beer ni Trevor. Bakit kaya na-offend yung babae? Paki-comment nyo nga. Nagpunta naman si Isaac sa isang bayan kasama ng mga monster slave nito. Nakausap niya ang isang collector ng mga magical na bagay. Dahil same feather flock together ay binigyan ng merchant si Isaac ng magic mirror na halos tulad ng gamit ni Dracula. Doon ay nakita niya ang traidor na Hector sa castle ni Carmilla at nalaman niya ring si Carmilla ang boss doon. Nagpasalamat si Isaac na umalis at maghahanap sana ng barko. Wala siyang balak patayin ang mga tao doon, ngunit dahil sa Muslim na bantay na binantaan si Isaac, ay nagalit ang kalbo at inutusan ang mga gutom na halimaw na kainin ang mga tao. Kaya masaya at walang hirap na kinain ng mga halimaw ang mga tao doon. Saka sila nagpunta sa isang pantalan kung saan naroon si Captain Pirate. Sinabi ni Isaac na pwede niyang kunin ng puwersahan ang ship at patayin ang captain at mga tao nito. Ngunit sinabi ng captain na bayaran sila ng coin at huwag kainin ang mga tao nito at ilalayag nila si Isaac at mga halimaw nito. Nagustuhan ni Isaac ang ugali ng captain na nagpakilala at nagkaroon sila ng kasunduan. Samantala ay nagpaplano naman sina Carmilla kung paano nila mapapalawak ang kanilang kaharian. Sasakupin daw nila ang mga bayan na malapit at gagawing call at bicall ang mga tao. Natutuwa daw ang mga vampira sa mga tao na pagkain dahil malakas daw silang magpadami. Napatanong ang iba kung paano nila magagamit si Hector na gumawa ng maraming halimaw para sa kanila, lalo na at trinaidor ito ni Carmilla at pinahirapan. Kaya sinabi ni Lenore na siya ang bahala kay Hector. Nagising naman mula sa masarap na exercise sina Sypha at Trevor. Kaya pala nagalit ang babae nang sabihin ni Trevor na mas masarap ang alak kaysa Chicken Joy. Habang nasa bayan ay nilapitan ni Germain si Trevor at nilibre ng tinapay. Sinabi ni Germain na alam niyang mula sa Belmont si Trevor at kilala ang dating pamilya nito. Nagtanong siya kung ano ang pakay ni Trevor doon pero umalis na ang bida. Sa malapit ay naroon din ang mga ex-pari na Sala. Nilapitan sila ni Germain at sinabing nais sumali sa kanila bilang scribe. Sinabi ni Sala na yung dating scribe nila ay ginawang pagkain ng halimaw. Pero sinabi ni Germain na alam niya ang bagay tungkol kay Dracula at sa impyerno. Na nais namang malaman ng mga pari, kaya nagkasando silang bibigyan nila ng access si Germain sa kanilang library kapalit ng kaalaman nito tungkol kay Dracula. Habang nagsasalok ng tubig si Alucard ay narinig niyang may paparating. Kaya kumuha siya ng bato at binato ang isa. Sabay gamit ng bilis na tinalon ang isang babae.
Sinabi ni Alucard na hindi siya pwedeng huntingin pero sinabi ng babae na hindi nila siya sasaktan. Nais nila ng kanyang tulong at nagpakilala ang mga ito na mula sa Japan. Sinundan daw nila ang bakas ng isang Japanese vampire general na napatay na nina Alucard sa Braila. Nais ng dalawa na sina Sumi at Taka na turuan sila ni Alucard kung paano labanan ang mga vampira para mapalaya ang mga kasamang tao sa Japan. Sinabi ni Alucard na pinatay na nila si Dracula at siya na ang bagong boss. At dahil nais din ng nanay na ibahagi sa mundo ang dunong ng ama, ay tinawag niya ang dalawa para simulan ang pagsasanay. Nag-usap sina Saifa na titigil na daw sila sa adventure pero pagkatapos nilang mapatay ang mga nagkalat na halimaw. Nag-uusap sila tungkol sa kakaibang bayan na napuntahan nila nang biglang magpakita si Judge Calbo sa likod. Inakala nila kung laban na pero kape pala ang nais nito. Nagpakilala ang mga bida na sila ang pumatay kay Dracula at ng tunay nilang pagkatao. Dahil sa nalaman ay sinabi ni Judge ang nangyari sa kanilang bayan ng gabing may dumating na mga halimaw. Ni lips to lips ng halimaw ang kawawang mga nagbebenta ng mahal na prutas. May nagtago pang hindi nagbabayad ng tax pero nahuli pa rin. Dahil si Judge ang boss doon ay tinipon niya ang mga kawal at matapang na nilabanan ang mga halimaw gamit ang mga armas na nilagyan ng asin at tae para mamatay ang masugatan. Dahil sa teamwork ay napatay nila ang isa na na-slice sa leeg. Pero tumakbo ang isa at iniwasan ang mga palaso. Saka nagpunta ng simbahan ng mga pari. Agad itong sinundan ni na Judge at nagulat sila dahil tahimik sa loob. Kinausap pala ng halimaw ang mga tao sa loob. Saka biglang nagkidlat at tumigil ang ulan. At mula daw noon ay naging kakaiba na ang mga pari na na-corrupt at hindi na pinapapasok ang mga tao doon para sana magsimba. Nag-ipon din ng mga tao si Sala at naging malakas na ang puwersa nila na kayang tapatan si Judge. Inaya ni Judge ang dalawa na alamin kung ano ang ginagawa ng mga pari dahil mga hero naman sila. Ayaw sana ni Trevor pero gusto ni Saifa kaya mag-iimbestiga sila sa bayan. Sa barko ay nag-usap naman si Captain at Isaac. Nagtanong ang Captain kung ano ang kwento ni Isaac. At sinabi niya ang lahat ng nangyari maging ang pagtrabaho niya kay Dracula at pagbagsak ng kaharian nito, at pagtapon sa kanya sa desert. Maging pagbibigay ng isang tao sa kanya ng regalo na mahiwagang salamin. At ang balak nito na pagpatay sa lahat ng tao, dahil sa masama at traidor na ugali ng tao. Sinabi rin nitong papunta sila sa kaharian ni Carmilla para gumanti para kay Dracula. Pinakita rin ang armas nito at kakayahang mag-revive ng mga halimaw. Pero sinabi ng Captain na bakit daw nabubuhay si Isaac sa pangarap ng iba tulad ni Dracula. Pwede naman siyang magkaroon ng sariling storya para sa buhay. At pwede din niyang gamitin ang kakayahan para maturuan ang mga tao na maging mabait, imbes na ubusin silang lahat. Saka binigyan si Isaac ng libreng tubig na may malalim na kahulugan. Nagpunta si Lenore sa kulungan ni Hector at binigyan ito ng isang piraso ng blueberry. Sinabi nito sa tao na 4 silang namumuno sa kaharian at siya ang peacemaker. Bibigyan pa sana ni Lenore ng chicken joy si Hector at inabot ang kamay, pero hinila ng lalaki ang kamay niya na nilok. Saka nagbanta na sisirain ang leeg ng babae kapag di siya pinakawalan. Pero naging mga paniki si Lenore at pumasok na binugbog ang hubad na lalaki. Sinipa niya itong parang tae. Saka lumabas ng kulungan at sinabing mapayapa siya pero hindi mahina. Samantala ay nagkwento ang dalawang sakang kay Alucard na lumaki sila sa isang sekretong castle ni Cho. Nag-iipon daw si Cho ng mga bata para maging audience niya kada may hunter na dumarating para patayin siya. Isang samurai ang dumating at nilabanan si Cho ng buong lakas at galing nito sa espada. Pero dahil vampira ay mas advantage si Cho na madaling sinugatan ang warrior. Kitang-kita ito ng mga audience na pinagmamasdan at kinakabisado ang lakas at kahinaan ni Cho. Natalo ang samurai na nasira ang espada nito at hindi maigalaw ang katawan. Magpapakamatay sana ito pero pinigilan ng vampira. At minolestya ang leeg ng samurai gamit ang mang-uubos ng lakas na higop. Pagkaalis ni Cho ay pinagpapatay ni Nasumi at Taka ang mga naiwang vampira ni Cho gamit ang espada at pana. Saka pinalaya ang mga tao na bilanggo. Sinundan nila si Cho para sana patayin. Ngunit dahil patay na ito ay alam nilang may ibang vampira na papalit sa naiwan nitong teritoryo. Kaya kailangan nila ang tulong ni Alucard. Kaya sinabi ni Alucard na kailangan nilang magkaroon ng dagdag armas at matuto ng magic. Nagpunta si Germain sa kinaroroonan ng mga pari na masama ang tingin nila sa kanya. Pinapasok siya ni Sala na nang binati niya ay galit pa at sinabing huwag siyang ituring na bata. Nagpunta sila sa loob ng simbahan at nakita ni Germain na baliktad ang laman nito. Saka tinuro ni Sala ang library nila na mga tinapon na mga libro. Pinaliwanag din ni Germain ang marka nila na bigay ng halimaw na kinamangha ng baliw. Umalis si Sala pero inutusan si Germain na manatili lang doon.
Sa labas ay naroon sina Trevor at Siphon na nais mag-imbestiga pero nakita sila ng mga pari. Sinabi ng pari na ayaw nilang makita ng iba ang tinatago nila. Pinaalis nila ang mga bida pero sinabi ni Siphon na alam nitong may kutsilyo ang mga peke na pari at may ginagawa silang hindi maganda. Saka din sila bumalik kay Judge at sinabing may magic na ginagawa ang mga corrupt sa kanilang base. Muling kinausap ni Lenore si Hector at binigyan ng apple. Alam ni Hector na nais ng mga vampira na gumawa siya ng halimaw para sa kanilang armada. Kaya nagtanong ang babae kung ano ang promise noon ni Dracula sa kanya at bakit siya sumama dito. Walang maisip na dahilan si Hector dahil hindi niya alam na balak patayin ni Dracula ang lahat ng tao. Akala niya kasi ay ikukulong lang at kokontrolin ang mga tao. Nag-alok si Lenore na babayaran nila si Hector ng kahit na anong gusto nito, kapalit ng pagsisilbi sa kanila ng lalaki. At sinabi ng lalaki na hindi pa siya pumapayag pero humingi ito ng pares ng sapatos. Samantala ay nagpaalam naman si Isaac sa nakilala nitong captain. Buti naman at hindi niya sila pinakain sa mga halimaw nito. Ngunit sinalubong sila ng grupo ng mga matatapang na sundalo at pilit pinapaalis. Sinabi ni Isaac ng mahinahon na nais lang nitong dumaan at magpunta ng Hilaga. Pero sinabi ni Magellan na hindi daw siya takot kay Lapu-Lapu. Kaya nainis si Isaac at sinabing kaya namamatay ang mga tao dahil ang sama ng ugali nila. Saka inatake ng mga halimaw nito ang mga kawawang tao na walang laban. Ang iba ay namatay samantalang ginawa niyang halimaw ang iba pa. Sa bawat pagsaksak niya ng tao ay nagiging halimaw ito. Mas maganda sana kung nagiging chicks. Kaya mas lalong dumami ang bata ni Isaac. Nagpunta si Trevor sa isang tahimik na lugar at nakita ang refleksyon sa tubig. Kinausap niya ito kung bakit nagbago ang buhay niya bigla dahil lang sa nakilalang babae. Pero biglang nasa likod niya si Judge. Nagpupunta daw ito doon para mag-isip dahil sa hectic na buhay ng isang leader. Naglakad sila pabalik at sa daan ay napansin ni Kalbo ang kakaibang marka sa gate. Bagong lagay lang daw iyon doon. Habang nagbabasa ay napansin ni Jermaine na nag-alisan ang mga pari sa paligid. Kaya inilabas niya ang isang compass na bato gamit ang ilaw. Dinala siya nito sa madilim na daan. Pero biglang lumabas doon si Sala na nagtanong sa kanya kung bakit siya naroon. Kaya nagpalusot siyang naghahanap ng CR. Pero pinalabas siya ni Sala na hindi na mabiro. Nag-iisip siyang naglalakad ng lapitan ni Sypha at nagtanong kung bakit siya lang ang hindi monk na nakakapasok sa Priory. Alam ni Jermaine na speaker si Sypha pero sinabi naman ng babae na alam nitong magician din si Jermaine. At nagpakilala si Jermaine na isa palang count at may nais itong makuha na bagay sa loob ng base ng mga corrupt na pari. Sinabi ni Jermaine ang ilang natuklasan sa loob sa kanila nakita ang parehong marka na nakita ni na Trevor. Saka biglang dumating si Trevor. Aalis sana si Jermaine pero hinila na siya ni Trevor. Nagsasanay naman ng espada sina Alucard at ng mga bago nitong kaibigan. Mahaba daw ang espada ni Alucard kaya hindi makalapit ang mga tao. Kaya lumapit si Alucard at pinakita ang pangil. Sinabi nitong ayaw nilang malapitan ng mga vampira kung ayaw makagat sa leeg, sabay talo sa babae. Pero biglang niyakap ng mga tao si Alucard at sinabing maghanda na ito ng pagkain. At masaya silang bumalik sa castle. Nag-inuman sina Trevor, Sypha at Jermaine, pero hindi para maglasing at magbayot sa apartment ng kainuman. Kundi ay pag-usapan kung bakit naroon si Jermaine. Uminom ito ng alak at sinabing hinahanap niya ang Infinite Corridor. Pinakita niya ang compass na bato at sinabing matagal na panahon na daw nang may mahal siyang tao na nawala sa Infinite Corridor. Isa daw itong portal patungo sa ibang mundo at maging sa impyerno. Samantala ay pinagdamit ni Lenore si Hector at sinabing pwede siyang ipasyal. Pero dapat may tali sa leeg. Ayaw sana ni Hector pero pumayag din siya para lang makalabas. Malamig man ang paligid pero na-enjoy pa rin ito ni Hector kaysa sa kulungan nito. Sinabi ni Lenore na kailangan daw nila si Hector, pero hindi nila muna mapagkakatiwalaan. Saka muli silang pumasok pero sa ibang kulungan nagpunta. Mas malawak at may libro. Tapos nang tinanggal ng babae ang tali sa leeg ni Hector ay inilalapit nito ang labi kaya nakakaramdam ng iba ang lalaki. Paunawa sa mga lalaki, huwag mahulog sa bitag na ito. Samantala ay masaya naman ang birdie ni Trevor na nahulog sa basang pusa. Pinag-uusapan nilang tulungan si Jermaine sa nais nito, pero hindi nila napansin na may pari sa labas na nagkakalat ng kakaibang alchemy letter. Samantala ay nanaginip si Jermaine na nakatayo siya sa isang portal at nakita niya ang iba't ibang mga dimension. Pero wala doon si Flash na karatakbo. Nakita niya ang mundo ni Doctor Strange na nakakahilo at naroon ang hinahanap na tao. Tinawag niya ito pero hindi sila makalapit sa isa't isa. At bago magsara ang portal ay hinagis ng babae ang gamit nitong bato. Saka nagising ang matanda sa tahanan ng mga baka. May nilabas itong sulat at sinabing hindi siya titigil hanggat di nakikitang muli ang babae.
Kinausap ni Isaac ang isang halimaw na dumadapo sa tae. Nagtanong si Isaac kung naaalala nito ang nakaraan bago mamatay at mapunta ng impyerno. Sinabi ng langaw na dati siyang pilosopo sa Athens, kaya nang mamatay ay napunta sa hell. Nilapitan nito si Isaac at nagpasalamat sa muling pagbuhay sa kanya at sinabing gagamitin ang second life sa magandang bagay. Samantala ay sinamahan ni Alucard ang dalawang teenager papasok sa tahanan ng mga Belmont. Tuwang-tuwa sila nang makakita ng dekuryente na bumbilya. Hindi pa rin maintindihan ng dalawa kung bakit tinuturo ito sa kanila ni Alucard, kaya sinabi ng vampira na ginagawa niya ito para ipasa sa ibang tao ang karunungan. Samantala ay muling pumasok ng simbahan si Germain at may nakita itong libro na may marka ng dugo. Nakita niyang may nawawalang page ito, na agad niyang sinabi kay Sala na ang nawawalang pahina ay tungkol sa pagpapabalik ng mga napunta sa impyerno. Pero walang pakialam si Sala na umalis dahil hindi ito tungkol kay Dracula. Samantala ay nakarating ng isang bayan si Isaac pero walang katao-tao. Maliban lang sa nag-iisang matanda na nagngangalang Miranda. Alam nitong Forge Master si Isaac at ipinaramdam din nito ang kapangyarihan. Pero muli itong umupo at sinabi kay Isaac na isa pang magician ang kumuha sa mga tao sa bayang iyon at ginawa itong mga alipin. Tanging si Miranda lang ang natira dahil kaya pa nitong lumaban gamit ang magic pero nanghihina na siya. Sinabi ng kalbo na pupunta siya ng Styrian na kaharian ni Carmilla pero kulang daw ang dala niyang army ayon kay Miranda. At bago pa makaalis si Isaac ay sinabi ng matanda na may iba pang mas nakakatakot na bagay sa Styria maliban sa mga vampira. Samantala ay nakita ni na Trevor at Sypha ang mga pari na nagsusulat ng kakaibang letra. Nais nilang kunin ang isa para sa interrogation kaya mabilis na sumugod si Trevor para maglaro. Bagsak ang isa sa kaagad na inatake ang isa. Bumangon ang malaking kamukha ni Manny Pacquiao pero pultak. Kaya tinanggal ni Trevor ang jacket at masayang nakipagsuntukan sa mga malalaking tao. Walang hirap niyang tinalo ang mga ito at inilagay si Pacquiao sa isang balde at binali pa ang paa. Saka binuhat ang isa na parang lasing na nap-pick up sa bar at iuuwi para alam mo na, style bakla. Dinala ni na Trevor at Sypha ang malaking tao kay Judge para doon nila esako at paaminin na kriminal. Nang mag-alisan ang mga pari ay muling nagpunta si Germain sa ilalim at walang tao. Kaya nakita niya ang lihim ng mga ito na ipinako nila ang halimaw na maraming mata. Nilapitan niya ito at inakalang patay na. Pero natutulog lang pala at pilit nagwala para makatakas. Kaya napatakbo si Germain pataas, ngunit nakasalubong niya si Sala at ang iba pa. Pasimple niyang sinabi na nag-leg stretching lang siya. Pero nang tinanong ni Sala kung ano ang nalaman niya ay sinabi ni Germain na mukhang ang mga taong naunang nakatira doon ay sinubukan na sa nakaraan na buksan ang daan patungo sa impyerno. Nagtaka si Sala dahil hindi pala sila ang una, saka sinabi ni Germain na tumakbo na si Sala. At agad siyang umalis. Kasalukuyang ini-interrogate ng mga bida ang nabugbog na pari nang pumasok si Germain at sinabing may nakita itong halimaw sa sulok ng Priory. Kaya nagplano sila na salakayin ng Priory pagsapit ng dilim. Nais ni Sypha na sumalakay agad pero sinabi ni Judge na siya ang boss doon kaya makinig sila sa kanya. Saka ito lumabas para maghanda. Saka napagtanto ni Germain na nais ni Trevor na magpunta silang tatlo sa ilalim para makabalik si Germain sa portal at makita ang nais makita. Saka nagpasalamat ito, samantala ay pinakita naman ang grupo ni Sala na kausap ang halimaw. Ginawa pala ni Isaac ang halimaw at ang goal nila ay muling buhayin si Dracula. Sa kulungan naman ni Hector ay muling dumating si Lenore at kinausap ang lalaki. Sinabi ni Hector base sa nabasang libro na maganda at kakaiba din ang pag-iisip ng mga vampira. Biglang inayos ni Lenore ang higaan at umupo. Saka tinawag si Hector sa tabi. Hinawakan niya ang kamay ng lalaki at sinabing gusto niya ito sa kahinalikan sa pisngi. Sinabi ng vampira na loyal siya sa mga kapatid, pero pwede rin silang umalis na lang ni Hector kung gusto siya ng lalaki. Mabilis na nagmarcha ang mga tao ni Judge kasama ang mga bida patungo sa Priory ni Sala. Tinawag ng kalbo si Sala na lumabas pero walang nakikinig dahil busy ang lahat ng mga pari sa ritual sa sulok. Saka walang ano-ano ay nasunog ang nasa mga bahay na nilagyan ng mga pari ng kakaibang letra. Dahil dito ay mabilis na sumugod ang mga bida na sinalubong ng mga corrupt. Samantalang masaya si Hector sa Chicken Joy na lumapit sa kanyang kama, ay masaya din si Isaac na sinugod ang mga kinontrol ng isa pang magician na ginawa silang trabahador. Inutusan nito ang mga kasama na patayin lang ang mga ito ng mabilis pero huwag kainin at balian. Samantala ay brutal na nagpatayan ang grupo ni na Judge at grupo ng mga pari. Marami sa mga ito ang nagtusukan at muntik nang mapatay si Germain kung hindi niligtas ni Sypha. Saka sila naglakad papasok sa Priory. Samantala ay nagpunta ang mga kaluluwa ng mga nasunog na tao sa halimaw at kapalit nito na may nagbukas na portal at lumabas ang maraming mga halimaw.
Hindi naman makatulog si Alucard nang biglang dumating si Nasumi at Taka at pinatikim si Alucard ng Asian juggler. Patuloy na inatake ni Isaac ang mga kawawang alipin at ginagawang mga halimaw. Pero napansin ito ng boss sa isang tower, kaya bigla nitong pinalipad ang mga tao at ginawang napakalaking bola ng mga tao. Saka ginamit ito upang pangbato sa sumusugod na kalbo. Kaya nag-concentrate si Isaac at ginawang isang higanti ang nahulog na tao. Mas mataas ito sa mga gusali doon na hinawakan ang lumilipad na bola ng mga tao. At gamit ang kapangyarihan ng kalbo ay kinuryente ang mga tao kaya sila nagsihulog. Ngunit nagawa pa rin ng kalaban na matalo ang higanteng halimaw. Patuloy naman sa pakikipaglaban sina Trevor at Sypha at marami silang tinalo na kalaban. Ngunit naglabasan ang mga halimaw sa bahay at nasira. Nagawa ni Isaac na makapasok sa bahay na kinaroroonan ng kalaban. Pero patuloy siyang hinahabol ng mga taong armas. Para silang mga zombie na pilit siyang hinuhuli. Mabilis na umakyat si Isaac at nakalaban ang ilan pang slave human. Dahil walang pagpilian ay pinatay niya ang mga ito at hindi ginawang halimaw. Samantala ay inatake ng mga maliliit na halimaw ang mga pari at lahat ng naroon. Kaya ginamit ni Sypha at Trevor ang mga power para patayin ang mga ito. Pinasabog ni Trevor ang marami dito. Sinubukan niyang paluin ang puwet ng boss halimaw pero nakailag. Nailagan din ito ang ice spear ni Sypha. Pinagtulungan nila ito pero dahil maraming mata ay nakikita ang kanilang mga galaw at natrap si Trevor sa pader. Sinunog ito ni Sypha pero nagawa nitong maitapon sa ere ang babae. Pero lumipad ang matapang na babae kaya lumakas din si Trevor na pinilit makaalis sa malaking tinidor at hinarap ang halimaw. Nasa ere si Sypha nang atakehin siya ng isa pang halimaw. Nakailag siya ng maraming beses saka kinuha ang magic ice at hinati-hati ang kalaban na na-chop-chop. Pinagsasangga ni Trevor ang pag-atake ng halimaw saka pinasabog ang paa nito gamit ang latigo. Saka pinagbububagbog ang ulo hanggang mamatay. Sa wakas ay nakaabot si Isaac sa tower at pinatay ang malaking bantay ng boss. Nakita niya ang boss na matandang pangit, at mabilis siyang nalagyan ng korona na power nito, at muntik maging alipin ang kalbo. Pero gamit ang sariling punyal ay nasira ang magic crown, at mabilis na sinaksak ng kalbo ang Hawkluban na namatay. Kaya nawala ang magic nito at umulan ng mga tao. Samantala ay sarap na sarap si Hector sa papitan ni Lenore. Sinabi ng babae na sabihin ni Hector na pag-aari siya ng babae, na sinabi naman ni Hector. Pero hindi niya alam na may pinasuot na singsing ang babae kaya siya nasaktan na natalian. Sarap na sarap din si Alucard nang hawakan ng dalawang tao ang kamay niya. At may nilagay din ang mga ito na biglang tinalian ang vampira sa kama. Nagawang makapunta ng basement ni Sypha at Trevor. Pero late na sila dahil nagawa pa rin ng monster na masira ang nakatago na portal at mabuksan ito. Nakita nila ang portal patungo sa Hell, kung saan pinakita sina Lisa at Dracula na magkayakap. Dahil nagtagumpay si Isaac ay nakuha nito ang mahiwagang salamin ng kalaban. Nagawa naman niya itong mabuo at sinilip si Miranda na nagpapainit sa apoy. Saka inutusan ang mga aliping halimaw na patayin lahat ng tao doon. Sinabi ni Trevor kay Jermaine na isara ang lagusan pero nagawa pang makapagtawag ng monster ng kapwa monster na ang pangit grabe. Inatake ng mga ito ang mga bida pero nakailag sila. Sinunog ni Sypha ang isa samantalang pinugot ni Trevor ang isa gamit ang latigo. Inatake pa siya ng isang malaking bulalo gamit ng apoy, pero nakabawi si Trevor gamit pa rin ang pampasabog na latigo. Kaso ay may 3 ibon na pumalit sa pag-atake. Dahil sa galing sa latigo na bakal ay napasabog niya ulit ang dalawa sa mga ito. Napatamaan siya ng sibat ng isa pero wasak ang tiyan nitong sumabog. Kinalaban naman ni Sypha ang malaking tadpole na naglabas ng malaking black orb. At nagawa ng babae na mag-shot sa bunganga nito at sinunog. Hinabol ng malaking halimaw na maraming pangsilip si Trevor. Tinusok ni Trevor ng sibat ang bastos na mata. Tinuhag ang ulo saka pinasabog gamit ng granada ang latigo. Pero biglang naghilom ang sugat ng kalaban. Napatanong ang bida kung bakit. At sinagot ni Jermaine na marami kasi itong nakain na tao. Kaya kailangan niyang paulit-ulit na patayin na parang boss sa computer game. Kaya pinalo ni Trevor ang ulo ng kalaban ngunit nahampas ang bida at samuka ng dugo. Samantala sa labas ay kitang-kita ni Judge ang pagkasira ng binabantayan nitong bayan. Dumating si Sala at sinaksak ang tiyan ni Judge. Pero sinabi ni Judge na magpunta si Sala sa kinaroroonan ng kanyang apple tree para maligtas. Saka siya natomba at tumetawang namatay. Pinana ng pangit na Legolas si Sypha at nasaktan ang hita nito. Kaya nagtago siya at nakitang may tubig na inaapakan ng halimaw. Kaya gumawa siya ng kuryente magic at ginamit ang tubig para sunugin ang namatay na halimaw. Patuloy sa pag-atake si Trevor pero sinapok siyang parang langaw. Pinutol niya ang paa ng halimaw at sinapak ang muka pero muling tumubo.
Dahil sa inis ay inilabas ni Trevor ang dalawang latigo at walang tigil na pinagpapalo ang nabalatan na halimaw. At nang magbuga ng apoy ang kalaban ay pinalo din ito ng bida pero muling naitapon si Trevor. Katabi nila si Jermaine na pilit kinokontrol ang portal, at nakikita nito ang paglapit ni na Dracula at asawa nito. Kaya walang takot na pamatong si Jermaine sa ulo ng halimaw at gamit ang magic ay sinaktan ang kalaban. Minanipula nito ang mata ng halimaw at napalitan ang portal kaya hindi nakalabas si Dracula. Nagbukas ang kinaroroonan ng babae kaya tumalon papunta doon si Jermaine sabay sabi kay Trevor na patayin ang halimaw. Naging apoy ang latigo ni Trevor at buong lakas na hinampes ang halimaw na nawasak. Saka siya natambas sa piling ni Sypha. Saka nakita pa nila si Jermaine sa kabilang mundo na nagsabing magkita silang muli at sanara ang portal. Gumuho ang paligid kaya mabilis na lumabas ang mga bida at nakita nila ang nasusunog na bayan. Nakita nila ang namamatay na kalbo at sinabi nito na sunugin ang kanyang bahay. Saka ito tuluyang namatay for real. Samantala ay sinabi ng dalawang sakang kay Alucard na nagsisinungaling sa kanila si Alucard tulad ng iba na nakausap nila. At papatayin sana nila ang manyak na vampira, pero ginamit ni Alucard ang mahiwagang espada at ginilitan ang mga ito ng leeg. Saka sinabing hindi siya nagsinungaling. Pinakita naman si Sala na patuloy sa pagtakbo sa kakahuyan. Ngunit hindi niya nakita ang daan kaya siya nahulog at natuhog. Kaya namatay. Kalaunan ay nakita siya ng mga bida at nalaman nilang marami pang mga buto ang naroon. Sinabi ni Sypha na last request ni Judge na sunugin ang bahay. Pero sinabi ni Trevor na pumasok sila. Ginawa nga nila at nakita nila ang sekreto ni Judge. May mga nakita silang sapatos at damit ng mga tao. At napagtanto nila na ito ang mga pinagpapatay ni Judge sa kanyang bayan dahil nga, siya ang Judge. Kaya galit na sinunog ni Sypha ang bahay ng Judge at sinabing nais niyang umalis doon at huwag nang bumalik pa. Pinakita naman ang mga nagkukwentuhang mga beach vampire, nang biglang pumasok si Lenore kasama si Hector. Ipinakita ni Lenore ang magic binding ring na pinasuot kay Hector. Saka binigyan din ng ring ang mga kasamang vampire. Pinaliwanag ni Lenore na loyal ang mga halimaw kay Hector, pero loyal si Hector sa kanya, at kung gamit ang kanilang mga singsing ay magagawa nilang utusan ang mga gagawing halimaw ni Hector. Pero bibigyan nila ng tirahan si Hector at magiging malaya dahil kapag tumakbo naman ito ay mamamatay siya dahil sa magic ring. Sinabi pa ni Lenore na masarap daw sa yugyugan si Hector kaya pinalabas siya ni Carmilla. Sa labas ay naiiyak si Hector dahil ginawa daw siyang alipin ni Lenore. Pero sinabi ng babae na ito daw ang gusto ni Hector. Sa pag-alis ni na Sypha at Trevor ay sinabi ng lalaki na oras na daw para mabuhay naman sila sa paraan ng lalaki. Samantalang sa kinaroroonan ni Alucard ay naiinis siyang naglalakad pa uwi. Saka pinakitang ginawa niyang litsyon ang dalawang Asian sa harapan ng kanyang mansion. Nagsimula ang series kay Trevor na nilalabanan ang humahabol na skeleton. Gamit ang kanyang latigo ay madali pa rin niya itong pinagpapatay. Ganon din si Sypha na gamit ang mahika na yelo ay tinatalo din ng marami. Nahulog si Sypha at nakita niya ang mangkukulam na kumokontrol sa mga skeleton. Lalapitan sana siya nito pero naglambitin si Trevor pababa at sinaksak ang witch na namatay. Kalaunan ay nakalaban nila ang grupo ng deformed na halimaw sa ilalim ng ulan. Gamit ang magic ay ginawang razor ni Sypha ang ulan at nilagari ang mga walang laban na pangit. Sa isang simbahan ay pinakita ang isang vampira na sakal ang isang tao samantalang walang magawa ang iba. Hinila ni Trevor ang kamay ng vampira na umatake, pero tigok ito sa matulis na kahoy ng mga bida. Nakita nilang may ginagawa itong spell para buhayin si Dracula. Sa isang talahiban ay nakalaban din nila ang maraming mga goblin. Pero walang kaya ang mga ito sa kanila. Napamura si Sypha at nang nagulat si Trevor ay sinabi ng babae na dahil ito sa pagkakakilala niya sa lalaki. Nagbago daw siya dahil kay Trevor at naging palamura. Saka sinunog ang mga goblin. Sa isang lugar ay may mga taong nag-aalay ng mga bata. Papatayin na sana ang isa pero nasunog ang kamay ng boss. Dumating ang bida at sinunog ni Sypha ang ilan sa mga ito. Samantalang gamit pa rin ni Trevor ang latigo sa pagligtas sa mga bata. Sinakal siya ng malaking boss na hindi tinatabla ng sipa at suntok. At bago pa mahilo si Trevor ay ginamitan niya ng brutal moves ang kalaban na namatay. Sa kanila pinalaya ang mga bata. Pagpunta pa nila sa isang bayan ay nakalaban nila ang dalawang vampira na malakas. Napaatras si Trevor sa paglaban sa isa at napasandal sa maraming sibat. Panangsangga niya ng isa na naputol kaya tinulungan siya ni Sypha at nahilo ang vampira. Umilag ang babae sa kamabilis na nilabanan ni Trevor ang mas malaking vampira. Samantalang ginamit ni Sypha ang maraming sibat para patayin ang muling bumangon at ginawang decoration sa pader. Paisa-isa namang tinusok ni Trevor ang hita at dibdib ng mas malaki sa kanya na kalaban at namatay.
Napagtanto nila na gumagawa ng paraan ang mga vampira para muling buhayin si Dracula. Kaya naiinis si Trevor dahil hindi nila pinatay si Dracula para ibalik ng iba. Paglabas nila ay hindi nila napansin ang ilang vampira at halimaw na pinagmamasdan sila. Sinabi ng isa dito na si Varney na hari daw siya ng Britain na vampire. Sinabi ng kasama niya na umalis na sila. Pero magpapaiwan daw si Varney para kainin ang dalawang bida. Samantala ay mas dumami ang ginawang decoration ni Alucard sa harap ng bahay sa kaginawa pang CR. May dumating na patay na nakakabayo at naiinis siyang lumapit. May sulat ito sa kamay na humingi ng tulong dahil sa pag-atake sa kanila ng mga halimaw. Nakita ni Alucard ang katawan ng knight at napabilib sa tapang nitong matapos ang misyon kahit namatay. Kaya ibinaon niya ito sa lupa. Nanalamin siya at napasabing nagiging Belmont na siya. Ipinakita naman si Hector na muling naging gwapo at naglakad sa castle na binati ng guard. Malaya din siyang nagpunta ng library at nagbasa. At may nilagay siyang barya sa isang butas. Mayroon din siyang magic mirror at may nakakausap dito. At nagkalat pa ng barya sa pader. Pinuntahan siya ni Lenore at sinabihan ng malumanay na bilasan nito ang paggawa ng kanyang mahiwagang maso. Dahil hindi na daw makapaghintay si Carmilla. Kinausap ni Lenore si Carmilla at sinabi ng mas matanda na sasakupin daw nila ang mundo. Pinakita ni Carmilla ang teritoryo ng mga generals na namatay doon sa Braila at kukunin daw nila ang mga ito habang wala pang boss na namumuno. Nagtanong si Lenore kung magiging masaya ba si Carmilla kung masasakop ang lahat. Kaya naalala ng babae ang hirap nito dahil sa mga lalaki at nais nitong maghiganti. Pero di niya alam kung magiging masaya siya sa huli. Sa kabigla nilang narinig ang tunog ng bagong hammer ni Hector. Matutulog na sana sina Trevor at Sypha nang dumating sina Varney at mga kasama nitong halimaw. Agad pumiligid ang mga halimaw sa mga bida at inatake sila. Lumaban sila sa mga ito ngunit mas magaling ito kaysa sa iba. Pinapanood din sila ni Varney na nagsabing magaling daw ang mga bida at makinis ang balat. At nais nilang isuot na parang brief. Nahirapan ang dalawa at muntik gamitin ni Sypha ang apoy nito, pero bigla silang tinulungan ng mga dumating na warrior. Pinatay ng isang dalawang panday ang armas ang isang halimaw. Binato ni Sypha ng yelo ang isang paniki na nakailag sa kasila inatake kaya tinulak ng babae si Trevor. Nagawa pang masaktan ng mga tao ang isang paniki ngunit nakagat ang leeg nito kaya tinulungan ni Sypha. Inilipad ng isang paniki si Sypha pero bagsak ito sa punyal ng isang babae. Nakuha ni Trevor ang punyal at ginamit sa kalabang paniki. Binalak siyang kagatin pero nakailag siya. May nakalaban silang dinosaur na tinusok ni Trevor ng tinidor at ni Sypha ng ice spear pero matibay ito. Nakagat pa nito ang ulo ni Thor na namatay. Nilabanan nito ni Trevor gamit ang pangsungkit ng panty pero nahirapan siya. Kaya kinuha niya ang magic latigo at pinasabog ito. Lumaban ang isa pang warrior pero tuluyan na itong namatay. May dalawang paniki na nais atakehin ang mga bida pero niligtas nila ang isa't isa. Nakilala nila ang kapwa warrior na si Zumfer. Head guard daw ito ng kaharian doon pero naging resistant sila laban sa halimaw. Nais ng mga bida na makita ang underground court ni Zumfer pero sinabi nitong saka sila dadalhin doon kapag mapagkakatiwalaan na sila. Nakita nila ang umalis na mga halimaw kaya agad itong hinabol ni Zumfer na lumabas. Sa kinaroroonan ni Isaac ay inutusan nito ang mga halimaw na ayusin ang nasirang syudad at iburol ang mga namatay na tao. Dahil dito ay nilapitan siya ng nagsasalitang dumadapo sa tae. Bakit daw sila nag-aayos samantalang ang dapat nilang gawin ay pumatay at kumain ng asawa ng iba? Binigyan siya ni Isaac ng berry at naalala ng langaw ang nakalipas nitong buhay. Sinabi ni Isaac na pwede niyang gamitin ang maso pang patay o panggawa ng bahay. At tulad ito ng mga halimaw na pwede rin niyang itrato bilang hindi mga bagay kundi may sariling isip. Sinabi ng langaw na naging medyo mabait si Isaac. Pero alam nitong nais pa rin niya ng revenge. Kaya pagpasok ni Isaac sa library ng pinatay nitong wizard ay nasabi niyang nagbabago na nga siya. At feeling niya ay nagkakaroon na siya ng pangarap. Matutulog na sana siya nang tawagan siya ni Varney gamit ang magic mirror. Sinabi ni Varney na gumagawa siya ng paraan para maibalik si Dracula, pero hindi interesado si Kalbo sa mga tumatawag na nagpapalon kaya pinatayan siya ng tawag. Samantala ay napagod si Morana sa kalalakad nila ni Striga dahil sa balak nilang pagkubkob sa malawak na lupain. Sinabi ni Morana na parang mahirap daw kapag kalabanin nila ang mga tao sa buong buhay nila. Nag-uusap sila tungkol kay Carmilla nang may tumama na palaso sa kanilang mesa. Kaya agad na nagsuot si Striga ng day armor nito at lumabas. May umataking matanda na may kabayo pero gamit ang lakas ay pinigilan niya ito. Saka ginawang sisig matanda ang kalaban. Pa-order nga po, sisig matanda.
Nakita niya ang ibang mga kampo na madaling sinunog at sinira ng mga tao kaya nasunog ang mga vampira. Tinawag ni Striga ang mga tao para labanan siya. Saka pinagkakarne niya ang mga ito na tinuturing lang niyang mga manok. Ginawa niyang pamunas sa lupa ang mukha ng isang lalaki na tigok. Sinigawan niya ang mga sundalo na mag-armor at protektahan ang kutis laban sa araw. Saka pa niya pinagkakatay ang mga taong dumating. Kasalukuyan niyang nilalabanan ng iba nang lumabas ang mga kasama at tinalo nila ang mga tao. Pinalabas ni Striga si Morana sa bowl at napatanong silang pareho sa sarili kung gusto ba talaga nila ang buhay na ganon hanggang mamatay sila. Pero bigla silang tinawagan ni Carmilla gamit ang salamin at pinauwi dahil handa na si Hector. Naglibot sina Trevor at Saifa at nakita nila ang masamang kondisyon ng bayan. Napatanong sila kung bakit sila naroon sa kanilabas ni Trevor ang isang bato at nag-ilaw nang ilagay ito sa kutsilyo. Biglang dumating si Zamfer na sinabi sa kanila na mag-usap pero sinabi nilang may mas mahalaga silang bagay na gagawin. Sa isang sirang kwarto ay nag-usap silang dalawa at seryosong sinabi ni Trevor na kailangan nilang magsimulang tapusin ang problema. Samantala sa isang lugar ay inaatake sila ng mga boksingerong halimaw at binubugbog ang kawawang pader. Tao po yung kapitbahay ninyo, nagwawala na naman. Pero dumating si Alucard at pinatay ang mga halimaw. Nasaktan siya ng isa pero madali din niya itong sinuntok sa kakinarni ang dalawa pa. May nakapasok na 2 Ultraman sa gate kaya agad pinutulan ng kamay at tinusok ng vampira ang isa. Saka tinalo ng isa sa loob at winasak ang ulo gamit ang kalasag. Nakilala niya ang head sa village na iyon na si Greta. Sinabi ni Alucard na namatay ang messenger niya pero nakarating pa rin ang kabayo nito. Sinabi ng babae na marami na sa kanila ang namatay at kailangan nila ang tulong ng vampira. Saka nagtanong ito kung mananatili ba si Alucard doon hanggang maligtas ang mga tao. Dahil walang choice ay pumayag si Alucard na tumulong. Saka biglang lumabas si Germaine sa isang pinto at pinakilala ang sarili kay Alucard. Nagtanong si Alucard kung nag-e-enjoy ba si Germaine sa pamamasyal. Kaya naalala ni Germaine kung sino siya at kung ano ang mga nagawa niya sa nakalipas bilang isang maglalakbay. Minsan ay nakakita siya ng chicks na muntik dakmain ng isang lasing ang puwet. Pero sinaktan ng babae ang lasing. Naging malapit siya sa babae at nahanap nilang dalawa ang Infinite Corridor. At nang magpunta nga sila doon ay naiwan ang babae. Nang araw na tulungan siya ni na Trevor at Saifa ay nagawa niyang makapasok sa portal. Pero wala pa rin si Flash na nagroronda doon. Hindi niya makontrol ang mga portal kaya na-stress siya pero nagbukas ang mundo ni Doctor Strange at nakapasok siya. Hindi siya makabalance dahil sa gumagalaw na sahig. At doon ay nakita niya ang isang babaeng alchemist. Pero wala na daw ang babaeng hinahanap niya dahil lumipat na sa ibang sphere na maraming pogi. Sinabi ng babae na hindi daw ganap na alchemist si Germaine dahil matagal ng panahon nang lumiko siya sa daan ng pagiging alchemist. Sinabi ni Germaine na naistorbo lang daw siya pero naniniwala pa rin sa goal ng alchemist. Kaya pinaalala ng babae ang pinaka-goal nilang mga alchemist. May binigay itong susi na pwedeng gamitin ni Germaine para makontrol ang portal. Sinabi ng babae na kailangang gawin ni Germaine ang lahat kung talagang nais niyang makita ang babae. Kahit pakapalit nito ang kaluluwa niya. Nagpasalamat si Germaine saka din siya lumabas ng Infinite Corridor na pagod na pagod. Sa isang kuweba ay nakapatay pa siya ng tao na ayaw siyang tulungan, na kanya ding pinagsisihan. At para siyang nababaliw. Sa kakalaunan ay galit siyang nagtanong sa isang lalaking lasing kung nasaan ang eksaktong kinaroroonan ng castle ni Dracula dahil naroon ang karunungan na hinahanap niya. Tinawagan siya ni Varney at nag-alok na ibalik nila si Dracula. Kaya kalaunan ay nakipag-partner siya sa isang vampira na sinabi pang patayin na lang siya at inumin ang dugo. Pero sinampal niya ito at sinabing siya lang ang makakagawa ng plano at wala ng iba at inutusang gawin ang trabaho ayon sa plano. Saka na siya nagpunta sa bayan na iyon para gawin ang plano. May narinig na ingay si Alucard na agad nilang tinignan at nakita ang maraming mga tao na naglalakad sa gitna ng gabi. Mga survivor daw ito sa ibang bayan na sinunog. Napagtanto nila na hindi pwedeng gawing taguan ng mga tao ang bayan na iyon dahil mahina ang depensa. Saka sinabi ni Germaine kay Alucard na bakit hindi sila dalhin sa castle niya. Nainis ang Longhair pero napaisip din siya. Kaya kahit gabi ay naglakad sila patungo sa kanyang castle. Mas maganda sana kung sa araw sila maglakbay pero kahit araw ay umaatake din ang mga halimaw. Sinabi ng babae na ang magic kay Alucard ay amoy Papa Cologne. Pero amoy panis na suka na maasim-asim naman kay Germaine. Sana na-imagine mo. Kaya nagpalusot si Germaine na hindi siya naliligo. May narinig si Alucard kaya agad na tumigil at pinaglakad ang mga tao. Nagpunta siya sa taas ng puno at nakita ang maraming nakasapot na katawan ng tao. Nakita niya ang halimaw na spider at mabilis itong inispada sa leeg kaya nagregla.
Ngunit bigla itong nagpasabog ng asido gamit ang malaking pimple sa likod. Nilabanan pa ito ni Alucard kaya nagkaroon ng pagkakataon sina Germain at ng iba na tumakbo. Samantala ay pinagalitan ni Hector ang dalawang vampire guards na kung dadalhan siya ng patay na katawan ay tanggalin naman nila ang nakatusok sa mga ito. Mga tamad. Saka ginawa niyang halimaw ang tao sa kasinamahan ng mga vampira palabas. Nag-usap sila ni Lenore at inilabas ng babae ang nararamdaman at iniisip nito tungkol kay Carmilla. Noong mapagalit niya ito ay inilabas niya ang mapa ng buong mundo na nais niyang sakupin. At para kay Lenore ay parang nagsinungaling si Carmilla sa kanya, at ayaw niya ang plano ni Carmilla. Balik kina Alucard ay mas maraming halimaw ang umatake kaya maging si Greta ay lumaban ng buong galing at tinusok ang ulo ng halimaw, na sinaksak din ni Alucard. Kalaunan ay natigil ang mga tao na natatakot, at maingay kasi ang isang chihuahua kaya ginawa itong candy ng isang halimaw, na agad ding pinatay ni Alucard habang nakikipagkwentuhan kay Greta. Isa pang halimaw ang nakasalubong nila na maraming ulo at naglalabas ng asido. Lalaban sana si Greta pero sinabi ni Alucard na siya ang bahala. Kaya ginamit ni Alucard ang bilis nito at espada sa kasinaksak ang kalaban. Pero nagawa nitong matunaw ang isang lalaki. Kaya mas binilisan ni Alucard ang pag-atake at pinugot ang maraming ulo ng halimaw. Naisip ng halimaw na umakyat sa puno at magdura ng asido. Kaya nataman si Alucard na aatake sana at nagtago na lang sa puno. Tinapon niya ang kanyang espada sa kalaban pero sinabayan ng bilis at hinawakan ang ulo ng halimaw na napugot. At nahulog na namatay. Pagsapit ng umaga ay nakaabot na sila sa castle ni Alucard at nakita rin nila ang bahay ng Belmont. Ang pangit daw ng aura sabi ni Greta dahil malungkot, pero pwede nilang bigyan buhay kaunti kasama ng iba pang mga tao. At na-welcome ni Alucard ang mga tao. Samantala kina Sypha at Trevor ay napansin nilang nawawala sa katinoan ang mga tao dahil naghahalo-halo ang dumi nila, tulugan at pagkain. Nakita niya rin si Zumfer na nanghihingi ng tax para sa hari at reyna nila. Kaya pinagalitan siya ni Sypha at sinabing asikasuhin muna ang mga tao kung ayaw nilang pagharian ang mga patay at buto. Saka inutusan ang mga tao na ayusin ang isang abandonadong bahay para tirhan. Nag-iisip si Trevor na pwedeng nasa underground din ang mga vampira saka kinatok ang pinto. Biglang lumabas ang isang paniki na mabilis binangga si Trevor na naihagis. Saka nito binundol si Zumfer na hindi nakalaban at may nilagay na tracking device sa leeg bago ito matusok ni Sypha ng ice spear. Samantala ay tinipon ni Isaac ang mga halimaw nito. At gamit ang magic mirror portal nito ay inutusan ang mga halimaw na umatake kina Hector at patayin lahat maliban kay Hector. Kaya sa kinaroroonan ni na Carmilla ay nagbukas ang langit at nagtalunan ang maraming mga halimaw. Agad nilang inatake ang mga vampira at halimaw na nagbabantay sa castle ni Carmilla. Halimaw laban sa halimaw. Saka mabilis ding tumalon si Isaac na hinawakan ang kamukha nito. Inatake niya ang mga kawal at pinagpapatay ang mga ito gamit lang ang mahiwagang punyal. Tinutulungan siya ng escort niyang halimaw. Umaakyat siya ng pinatatamaan ng apoy ng halimaw ni Hector. Isa sa mga ito ang inatake ng kamukha ni Isaac at isa ang pinasabog ang puwet ni Isaac, kaya nahulog pero sinaksak niya sa ere. Tumalon siya sa classroom ng Vampire Academy at sa isang kumpas niya ay pumasok ang mga halimaw na kinain ng mga kawawang junior vampire. Nagbabasa lang naman po, overkill. Nakita ni Carmilla ang pag-atake ng mga halimaw at nilapitan siya ng isang pangit na kalabaw, kamukha ng katabi mong mahilig sa siopaw. Tinapon ni Carmilla ang malaking mesa. Saka sa isang iglap ay pinag-chop-chop-chop ang kalaban at tinanggal ang ulo gamit ang kamay. Pero marami pang parating kaya hinamon niya ang mga ito. Agad na pinuntahan ni Lenore si Hector para sana itago at hindi mamatay. Pero sinabi ni Hector na isa siyang wizard at hindi mapagkakatiwalaan. Saka kinulong si Lenore sa isang magic kulungan. Saka mabilis niyang tinawagan si Germain at may sinabi saka nagpaalam. Tinanong siya ni Lenore kung anong ginawa at sinabi niyang nakikipagtulungan siya sa iba para ibalik si Dracula. Saka dumating si Isaac para sa revenge kay Hector. Hinawi nito na parang kurtina ang magic kulungan ni Lenore at papatayin sana ang babae. Pero sinabi ni Hector na huwag saktan ng babae at siya ang patayin. Nilapitan ni Isaac si Hector at nagkusa ito para masaksak at sinabing nakipagtulungan siya sa iba na ibalik ang kanilang boss. Pero nag-isip si Isaac at sinabing hindi niya papatayin si Hector pero patigilin nito ang mga halimaw. Kaso ay pinakita ni Hector ang singsing. May binigay itong magical item para magamit ni Isaac. Hiniram ni Hector ang kutsilyo ni Isaac at pinutol ang daliri. Kaya natanggal ang magic ring at nawala ng kontrol ang iba sa halimaw niya. Pero agad ding pinatigil ni Kalbo ang pagdurugo ng kamay ni Hector. Umalis si Isaac para patayin si Carmilla.
Tinawag niya ang mga natitirang halimaw sa ginamit ang magical item na binigay ni Hector, at gumawa ng barrier na nakakonekta sa mga barya na kinalat ni Hector. Kaya hindi makatakas si Carmilla. Sa loob ng barrier ay harapan na naglaban ang mga vampira at mga halimaw at walang hirap na tinalo ng grupo ni Hector ang nakakasalubong nila. Busy naman si Carmilla sa pagpatay ng maraming mga halimaw ni Isaac hanggang maging dugo ang nagkalat sa sahig. Sumigaw siya sa galit at nagred ang mata, saka patuloy sa pagpatay sa mga pangit gamit ang espada. Ngunit dahil sa dami ng mga halimaw ay napagod si Carmilla na napaupo, saka pumasok ang kalbo. Binati ni Isaac si Carmilla at sinabi pa ng babae na kung nais niya ng patayin ay hanapin si Hector. Pero naunawaan din ng babae na siya ang target ni Isaac. Sinabi ni Isaac na takot siya kay Carmilla dahil sa mga ambisyon nito na masyadong mataas. Naglaban ang dalawa sa gitna ng The Floor is Dura. Yung pagkatapos mong magngat-ngat ng mama, kulay red, at nasugat ang kamay ng babae. Saka tumulong ang mga halimaw ni Hector dahil malakas ang vampira. Pinag-isahan nila si Carmilla at unti-unti itong nasugatan kaya pinatay niya ang mga halimaw at inatake si Hector. Pero nakasangga ang kalbo kasama ng kamukha. Mas malakas ang vampira pero nasaksak ni kalbo ang legs nito sa kaumilag. Muli silang nagsalpukan at nag-one-on-one at naitapon ng babae. Pero ginamit nito ang supercharger at mabilis na inatake si Isaac na niligtas ng halimaw. At nasaksak ni kalbo ang babae sa tiyan na napaatres. Saka umatake ang maraming halimaw, ngunit ginawang karne ulit ito ng babae na galit pa rin. Pero nakailag si kalbo at napagod na ang vampira. Sinabi ng babae na kapag namatay si Isaac ay hihintayin niya ito sa impyerno. Aatake pa sana si Isaac pero sinaksak ni Carmilla ang puso kaya mabilis na prinotektahan ng paniki si kalbo. At sumabog ang vampira na parang terorista. Narinig ng mga parating na Striga at Morana ang pagsabog at napagtanto nilang patay na si Carmilla. At kung patay na si Carmilla ay patay din si Lenore. Naisip nilang pwede naman silang mabuhay ng sila lang at hayaan na ang castle. At nais daw ni Morana na puntahan ang dating bayan bago siya naging vampira. Kaya doon sila patungo kasama ng mga sundalo. Sa castle ay nag-usap sina Hector at Isaac. At nagtanong si Hector kay kalbo kung kailan sila makikisama sa iba para ibalik si Dracula. Pero sinabi ni Isaac na hindi na dahil hahayaan nilang magpahinga ang boss. Nagtanong si Isaac kay Hector kung ano ang gusto nito. At inamin ni Hector na nais niyang makasama si Lenore sa tahimik na lugar. At pinayagan siya ni kalbo. Sinabi pa nitong nagamit lang sila noon kay Hector ng mga kalaban ni Dracula. At posible din na hindi talaga nagtangka si Dracula na may manage sila ng tama. Saka sinabi ni Isaac na nakipag-usap siya sa ibang mga tao at napagtanto na nais niyang mabuhay at gumawa ng future para sa mga tao. At magsisimula siya sa kaharian na iyon. Sa base ni Navarni ay nalaman na nila ang kinaroroonan ng underground court sa bayan gamit ang kakaibang magic, natalo pa ang GPS ng cellphone mo. Nagkasagutan ng dalawa dahil bawat isa ay nagsasabing siya ang mastermind ng kung paano nahanap ang nakatagong underground court ng mga tao. Ma-pride din pala ang mga vampira. Sa castle ni Alucard ay naglakad si Germaine sa loob at naglagay ng letter H sa likod ng mga painting sa dingding. Sa kanya tinawagan si Dragon sa mahiwagang salamin nito at sinabing handa na ang lahat. Nasa taas naman si Alucard at nakita ang mga bata sa baba. Kaya tumalon siya at pinansin ang mga bata na masayang umalis. Nilapitan siya ni Greta at nagtanong kung nasaan ang mga pagkain at kung nasaan ang mga armas. Kaya sinamahan ng vampira ang babae. Pagsapit ng gabi ay pinakita ang grupo ni Dragon na nagmarcha para umatake. Sinamahan naman ni Zumfer sina Saifa at Trevor at itinuro nito ang kinaroroonan ng underground court. May password bago makapasok at pagbukas nila ng pinto ay nakita ang mga tao sa loob na wala sa kaayusan. Pumasok si Zumfer sa kinaroroonan ng kanilang hari at reyna at naiwan ang dalawa. May nakitang armas si Trevor na magical laban sa mga vampira. Kaya masaya niya itong kinuha at sinabi kay Saifa kung ano ang gamit nito. Paglabas ni Zumfer ay nagtanong si Trevor kung bakit wala silang ginagawa. Pinigilan siya ng mga guards pero nagpumilit ang bida na pumasok. At nalaman niyang patay na pala ang hari at reyna. Nakita rin ito ni Saifa at hindi makapaniwala na sinabi kay Zumfer na magtawag ng pari para may burol ang mga bangkay. Ngunit sinabi ni Zumfer na pinatay na nila lahat ng mga pari. Mayroon din palang holy water sa gitna ng basement na iyon pero ayaw ipainom ni Zumfer sa mga tao baka maubos. Kinausap ni Saifa si Zumfer na tapusin na ang pagkabaliw niya dahil naniniwala itong babangon ulit ang mga bangkay para tulungan sila. Nag-uusap sila nang biglang sumabog ang entrance kaya natakot ang mga tao. Pumasok si Ratko kasama ng mga paniki na kinain ng ilang mga tao. Saka pinagkakarni ni Ratko ang ilan pang mga tao gamit ang espada.
Inatake nito ang isang guard at napugot. Papatayin sana nito ang isa pa pero hinarap siya ni Trevor. Umatake ang isang paniki at naitapon si Trevor. Pero inatake ni Zamfer at Saifa ang halimaw na namatay. Inilabas ni Ratko ang pakpak at muling umatake kay Trevor. Magmumakbang sana ang mga halimaw sa mga tao pero pinatay sila ni Saifa gamit ang holy water at apoy. Nilapitan ni Varney ang isang tao at nagtanong kung nasaan ang mahiwagang salamin, pero tahimik kaya tigok ang extra. Kaya nalaman ng mga bida ang layunin ng mga vampira. Samantala sa castle ay inatake ito ng maraming vampira ni Dragon. Dumpensa naman ang mga tao at natusok ang unang halimaw pero patay agad ang isang lalaki. Pumasok ang isang maliit na bulalakaw sa loob ng castle na sinundan ang nilagay ni Germaine. Saka may binuksan si Germaine sa loob ng castle gamit ang alchemy at ng mahiwagang susi nito. Lumabas din si Alucard at gamit pa rin ang mahaba nitong espada ay marami siyang pinatay na mga halimaw. Walang hirap niyang pinagpupugot ang mga halimaw gamit ang lumilipad na espada. May nakatakas na umatake sa mga tao pero minaso ni Greta ang ulo nito. Samantalang busy naman sa makbang ang isang halimaw. Habang busy sa pakikipaglaban ng mga tao ay pumapasok naman ang mga spirit fire sa loob ng castle. May isa pang nagbalak saksakin si Alucard pero ito ang pinatay niya. Sa kanya tinawag ang mga archers at napana ng mga ito ang ilang sumusugod na halimaw. Ipinangsanggapan ng isang vampira ang kawawang goblin. Dumating ang sasakyan ni Dragon at kinatok niya ang mga kasamang witch sa loob. Pinakawalan nila ang zombie dinosaur na biglang lumaki. Pina na ito ng mga archers pero walang epekto ang palaso. Nagalit ang monster at nagbuga ng apoy kaya naging lechon ang mga archers. Nagsitalunan din ang mga vampira at halimaw mula sa lupa, saka din binugahan ng halimaw ng apoy ang mga kawawang tao kaya sila nasunog. Pagkatapos ay nagdatingan pa ang dagdag karwahe ng kalaban at lumabas ang taong bato. Kaya napilitan ng mga tao na pumasok sa castle. Nilabanan ni Greta at Alucard ang mga halimaw habang nagsasara ang pinto. At magpapaiwan sana si Alucard pero hinila siya ng babae, saka naglock ang pinto. Pinipilit pa ring buksan ng mga kalaban ang pinto kaya nagutos ang babae na lagyan ng harang ang pinto at bantayan din ang mga bintana. Nakita nila ang mga naiipon na liwanag kaya agad itong hinanap ng dalawa. Saka nakita nila sa dating kwarto ni Alucard si Germaine na binubuksan ang daan patungo sa Infinite Corridor pero kailangan daw sa lugar kung saan namatay si Dracula. Dahil kukunin niya ang kaluluwa ni Dracula at Lisa para pagsanibin sa iisang katawan na tinawag niyang Ribes. Dahil dito ay nagalit si Alucard na pilit sinisira ang barrier ni Germaine, ngunit matibay ito. Sinabi ni Germaine ang rason nito na kailangan niyang makontrol ang Infinite Corridor para hanapin ang babaeng mahal at dahil isa din siyang alchemist na uhaw sa karunungan. Dahil nagpatulong ang mga tao sa baba ay iniwan muna ni Alucard si Germaine. Nabuksan ng malalaking golem ang pinto at nakapasok sila. At magluluwa sana ng apoy ang malaking tae, pero tinapon ni Alucard ang espada dito kaya sumabog ang apoy sa tiyan ng halimaw. Samantala ay patuloy pa rin sa laban sina Saifa at Zamfer. Sinunod ni Saifa ang isang paniki na balak siyang tirahin sa likod. Para protektahan ang mga tao ay gumawa si Saifa ng yelo na bakod. Kaya galit ang mga paniki na inatake ang mga babae. Ngunit ginamit ni Saifa ang mga yelo at apoy para patayin ang paniki. Patuloy namang inaatake ni Ratko si Trevor na napapaatras dahil mas maliit ito. Nasugatan ang paa niya pero nazugat din ang dibdib ng vampira. Magaling sa pakikipaglaban si Ratko gamit ang espada at nazugat muli si Trevor. Nasuntok at nahuli ng kalaban. Nakalaya siya pero muling nasipa na naitapon. Nahagip ng mabilis na lizard si Saifa kaya naitapon. Dahil mabilis ang kalaban ay nag-charge ang mata ng babae at nag-focus sa kalaban kaya nakuryente niya ito. Umatake ang isa sa likod pero hinati ito gamit ang kamay. Nasisira ang mga espada sa paglalaban ni Trevor at Ratko. Napapaatras si Trevor samantalang sawa na daw si Ratko na itago ang kakayahan nitong lumaban dahil lang ayaw niyang masapawan si Varney. Saka sinipa ang bida. Hinawakan ng mga paniki si Trevor at sasaksakin na sana siya ni Ratko, pero tinulak ng mag-ina ang vampira. Kaya naasar itong nagtaka na hinawakan siya. Papatayin sana niya ang mag-ina pero si Zamfer ang natusok sa tiyan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Trevor na patayin ang mga paniki gamit ang bagong armas. Sinabi ni Ratko na immortal siya, pero hinayla siya ni Trevor at sinabing walang ganun. Saka sinaksak ito sa dibdib kaya tigok ang kalaban. Nakita ni Saifa ang pagbagsak ni Zamfer kaya nagalit ito at nagpalabas ng malaking apoy. At sinunog ang mga peste. Samantala ay nakapunta ng kinaroroonan ng patay na hari at reyna si Varney at sa galit ay tinamba ang mga bangkay. Ngunit nakita niya ang mahiwagang salamin sa likod saka mabilis na hinanap si Germaine.
Nakita din siya ni na Trevor at Sypha kaya agad siyang tumalon at nagpakilala kay Jermaine. Bago pa mawala ang connection ng salamin sa castle ay mabilis ding tumalon ang mga bida sa portal mirror. Sa castle ay tuluyang natatalo ang mga tao dahil sa dami ng mga halimaw. Maging si Greta ay naitapon din at nasaktan pero muling bumangon. Nagkandagulo-gulo ang loob ng castle dahil sa laban ng mga tumatakas na tao at halimaw. Maging si Alucard ay napapaatras din dahil kulang pa ang lakas nito. Tusok dito tusok doon ang ginawa niya pero marami pang kalaban ang tumalon sa ere. Pero nagulat siya dahil sa epic na pagdating ng mga kasamang sina Trevor at Sypha na pinasabog ang mga halimaw. Nagbatian sila ng pasimple at nabuo ang 3-man army. Sinabi ni Alucard ang sitwasyon, saka agad silang lumusong para pumatay ng peste. Dahil sa teamwork ay madaling naubos ang maraming kalaban. Ginamit ni Trevor ang bagong armas at pinatay ang nakapalibot sa kanya sabay pasabog ng latigo. Sinunog ni Sypha ang iba gamit ang Fire Whirlwind pero lumabas ang mga golem. Sinangga ni Alucard ang pag-atake ng mga ito. Sinugat ni Trevor ang siko ng isa sa kabinali ni Alucard. Nakagawa ng malaking sibat na yelo si Sypha at ginawang lechon golem ang 2 giant stones. Buhay pa ang dinosaur zombie at nakapagpalabas pa ito ng apoy sa bunganga pero nakailag ang 3. Muling nagpalabas ng apoy ang zombie dino ngunit kinontrol ni Sypha ang apoy. Aatake pa sana ito pero binatukan ni Alucard, saka ginamitan ni Trevor ng latigo at natanggal ang ulo. Nakagawa ng barrier na yelo ang mga bida bago pa sumabog ang katawan ng zombie dinosaur. Saka sila mabilis na nagkalat para tulungan ang iba. Pinatay ni Trevor ang ilang goblin at mabilis ding pinagpuputol ang 2 pang vampira. Samantala ay nagpunta ng library si Alucard at mabilis tinuhog ang iinom sana ng dinuguan juice. Saka pinatay ang iba pang kalahi. Inatake naman ni Sypha ang mga vampirang na corner ang ilang mga tao gamit ng maraming ice spear. Nilabanan ni Trevor ang isang espada ang daliri kasama ng isa pang vampira. Pinagyakap niya ang mga ito at tinuhog ng sabay. Pero bigla siyang hinila ng halimaw na lumusat sa kisame. Samantala ay nakaharap ni Alucard ang vampirang kamukha ni Kratos. Nagta-teleport ito gamit ang palakol. Nakakailag ito noong una pero dahil sa bilis ay nagawa siyang saktan ni Alucard. Muli itong nag-teleport pero gamit ang espada ay ginawa itong giniling ng bida. Samantala ay pinag-isahan ng maraming vampirang madre si Sypha. Pilit siyang hinuhuli pero ayaw niyang magmadre dahil gusto ng lalaki. May 3 umatake sa taas pero nakuryente ang mga ito. Saka gumawa ng maraming tusok na yelo si Sypha at natusok ang nakapaligid na kalaban. At nadoble pa ng apoy kaya tigok silang lahat. Nakalaya naman si Trevor sa sakal ng kalaban. Nahihirapan siya dahil nagtatago ito sa pader at nagagawang mag-teleport. Natusok pa ang likod ng lalaki. Pero nang mataymingan niya ang kalaban ay isang suntok lang sa ulo at patay ito. Samantala ay nakarating na ang grupo ni Dragon kay Jermaine at Varney, dala ang ribes. Iniwan lang nila ito sa kaagad ding umalis. Pagkaalis ng iba ay nagpakilala si Varney na nagkita na sila dati ni Jermaine. Binaliwala ito ni Jermaine pero bigla itong naging yung alchemist na nakita niya sa Infinite Corridor. Saka ito naging si kamatayan dahil hindi pala siya tunay na vampira. Nagagalit daw siya dahil marami sanang papatayin si Dracula pero pinigilan ito ng mga tao. Sinabi ni Jermaine na kapag ibabalik nila si Dracula ay magiging baliw ito at hindi tulad ng dati na mas gusto daw ni kamatayan. Saka sinakal niya si Jermaine at sinabing gawin na nito ang dapat gawin kung gusto niyang makitang muli ang babaeng adventurer. Kaya binuksan ni Jermaine ang portal at muling guguluhin sina Dracula. Samantala ay natalo na ang mga halimaw at nagtipon ang mga tao. Pinakilala ni Alucard si Greta sa mga kasama. Saka mabilis ding umakyat ang 3 para tignan si Jermaine. Pero sa daan ay nakasalubong nila ang elite na grupo ni Dragon. Nahihirapan sila dahil malakas at mas marami ang mga ito na lumilipad pa. May nagtatapon pa ng anli buto. Tinali yan ng isa si Alucard at inilipad pero naging paniki ito na nakatakas. Hinagisan niya ng espada ang kalaban pero nakasangga gamit ng sapot at nagawang mahuli sa leeg ang bida. Saka matapunan pa ng tusok kaya nazugat ang bida. Nilabanan naman ni Sypha ang katulad nitong magician. Napatamaan niya ito ng maraming yelo. Pero nag-teleport sa likod niya at kinuryente ang babae. Hinahabol naman ng nagtatapon ng anli buto at blade si Trevor na naglambitin. Kaso ay nabitiwan niya ang latigo dahil sa tusok ng kalaban. Kaya umabante na lang siya para makipagsuntukan at na-uppercut ang kalaban at nagtapon ng blade. Pero binato siya ng maraming buto kaya naipit din sa pader. Pero yung tinapon niyang blade ay hinati ang kamay ng kalaban ni Sypha na sinaksak ng babae, saka mabilis na sinunog ni Sypha ang kalaban ni Alucard.
At mabilis namang umatake si Alucard sa kalaban ni Trevor. Naistorbo ang kalaban kaya nakawala si Trevor at sabay nilang pinugot ni Alucard ang dalawang kalaban. Napilitang tumayo si Dragon at labanan ng tatlo. Hindi nito ininda ang apoy ni Saifa saka mabilis ginamit ang galing sa Kung Fu para sabay-sabay na labanan ng tatlo. May kakayahan din itong bumilis kaya naitapon si Saifa at Alucard na nahampas. Saka siya nakipagsabayan ng armas kay Trevor pero nasira ang armor niya at nataman ng pasabog. Pero tinapon niya ang kamay sa bida na nasabugan. Niligtas ito ni Alucard at saka nagpakawalan ng malakas na apoy ang babae sa vampirang inilabas ang pakpak. Sinabayan ni Alucard ng pag-atake ng espada ang apoy ni Saifa at nataman ng abs ni Dragon. Dahil matigas ay kinailangan pa ni Saifa na tulungan ang puwersa ni Alucard kaya naging chop-chop vampire si Dragon na deadball. Mabilis din silang nagpunta ng kinaroroonan ni Germaine pero sinarhan ng kalansay ang pinto. Sinabi ni Trevor na elemental daw ito at pinapaniwala lang ang kaharap kung ano siya. Sinubukan nilang sirain ang pinto pero matibay ito. Saka ginamit ni Germaine ang magic para kunin sina Dracula at Lisa at mailagay sa patay na katawan. Kaya nabuhay sila ngunit nahihirapan dahil nagsiksikan sa iisang katawan. Sa isip ng kalansay ay masaya ito para daw maraming mamatay at hindi na siya magugutom. Nag-concentrate si Trevor at sinira ang barrier gamit ang latigo. Kasabay na nagbago ang isip ni Germaine na nagsisi at tinawag si Trevor na gumawa ng paraan. Kaya tinapunan ni Trevor ng holy water at kutsilyo ang ribes kaya ito nahati na nawasak. Kaso ay sumabog pati ang castle at nataman ng matalim na bagay si Germaine kaya ito namatay. Nagalit ang skeleton na kinain ng mga kaluluwa sa susi kaya nakuha ang karit nito. Muling bumangon si Trevor at masayang nakita sina Saifa na ligtas. Sinabi nito sa babae na mahal niya ito at nagpaalam na ito sa babae. Sa kanya hinamon si kamatayan at sinabing isa itong legendary duwag dahil buraot sa pagkain ng patay saka nagtatago. Sinabi ng bida sa skeleton na maglaban sila at hayaan ang mga tao sa mundo. Inatake ni Trevor ang skeleton gamit ang sumasabog na latigo at nataman ito ng ilang beses pero walang epekto. Saka siya nasampal ng kalaban at naitapon. Pero muli siyang tumayo at kahit nahihirapan sa puwersa ng kalaban ay nagawa pa rin niyang malatigo ng ilang beses ang skeleton na nasaktan din sa pagsabog. Pero muli siyang nasampal at naitapon. Muli siyang tumayo na nanghihina at natutamba. Kaya umatake ang skeleton gamit ang karit. Pero biglang umiwas si Trevor na malakas pa pala at nagawang mapag-apoy ulit ang latigo. At maraming beses na pinagpapalo ang kalaban na skeleton na napahit ni More Papa. Iniwan ng bida ang latigo at nilabas ang punyal na nilagyan ng Sorcerer's Stone, saka nagpatalon-talon sa mga bato para atakehin ang kalaban. Epic na tumalon siya sa ere at buong lakas na sinaksak ng kutsilyo ang ulo ng malaking skeleton na nag-explode. Sa kinaroroonan ni Lenore at Hector ay uminom sila ng last na wine. Sinabi ni Lenore na walang silbi ang pagnanais ng kapangyarihan dahil nakakasira ito ng buhay ng marami. Maging sa kanilang mga vampira. Sinabi nitong ayaw niyang maging bilanggo kahit kasama pa nito si Hector. Kaya magpapaaraw daw siya. Para tignan ang ganda ng araw. Pinigilan siya ni Hector pero buo na ang desisyon ng babae. Kaya nagpaalam na siya kay Hector at nagpunta ng labas. Namatay siyang nakangiti at kitang-kita ni Hector. Samantala sa castle ay pinakita ang libingan ni Trevor. Ay wala, namatay ang bida natin. At nagsimulang mag-ayos ang mga tao ng kanilang tirahan. Nag-usap sina Alucard at Greta tungkol sa magiging bagong buhay ni Alucard kasama ng mga tao. Lalo na at gusto siya ng mga tao kahit nakalahati siyang vampira. At baka magustuhan daw siya ni Greta. Nakita nila ang paglabas ni Saifa na malungkot dahil sa pagkamatay ni Trevor. Kinausap siya ni Alucard at sinabi ng babae na buntis siya at ang ama ay si Trevor. Hahanapin niya ang mga kasamang speakers para may mag-alaga sa kanya sa panahon na kailangan niya. Pero kinausap siya ni Alucard na manatili dahil magtatayo sila doon ng bayan. At papangalanan nila itong Belmont. Dumating din si Greta at kinumbinsi ang babae na may future sila sa lugar na iyon. Kaya nagbago ang isip ni Saifa at nais manatili. Nakita nila ang pagdating ng matalinong kabayo na may sakay na nabalutan ng kumot. Lumapit ito at nahulog ang nakasakay sa kamay ng babae at ito pala si Trevor. Nagtaka ang babae na napatanong kung paano. At sinabi niyang tinulungan siya ni Germaine gamit ang Infinite Corridor. Pinasabog niya ang skeleton saka nagising na lang siyang nakadapa sa isang lugar. Inasar ni Trevor si Saifa kaya siya nito binitawan pero sinabing mahal niya ang lalaki. Saka nagtawag ng tulong. Nagtanong si Alucard kung anong armas ang ginamit ni Trevor laban sa skeleton. At isa daw itong suicide weapon na mamamatay pati ang gagamit. Pero maswerte daw siya dahil nakaligtas.
Napansin ni Trevor na masaya si Alucard at napansin din ang maraming tao. Saka sinabi ng vampira na magtatayo sila ng bayan doon. At kahit hindi niya alam ang mangyayari sa hinaharap ay worth it daw ito. Napaiyak si Sypha sa tuwa pero nilapitan siya ni Greta at sinamahan. At naluluha si Sypha na pinagmasdan ng mga kasama at nasabing masaya siya dahil nanalo sila sa wakas. Samantala sa isang bayan ay pumasok ang dalawang tao sa isang inn. Pinakitang ito sina Dracula at Lisa. Nakaligtas din sila at nagising na lang daw na hubad sa isang ilang kaya nagnakaw sila ng damit. Nag-usap sila na balang araw ay muli nilang kakausapin si Alucard. Pero mamamasyal muna sila bilang pares at pupuntahan ang bahay mo pag hindi mo nilike ang video na ito. Dahil nabigyan daw sila ng pangalawang pagkakataon ay gagamitin ito sa mas magandang gawain. Saka sila natulog para gumawa ng isa pang Alucard.